Hello Kayenga! Welcome sa Miss Clar Horror Stories! Ang kwentong aswang natin ngayon ay mula kay Dodong. Isang binata na handang suungin ng panganib para lang mahanap yung nawawala niyang kapatid. At sa paghahanap niyang yon, mapapadpad siya sa isang misteryosong lugar na nababalot daw ng takot. At mas lalalo pang iikot yung kapalaran niya nung may makilala siyang isang matapang at misteryosong dalagang mangingisda. At meron din siyang nakilalang isang kinatatukutang mamumugot na sinasabi nila na nangunguha daw ng kaluluwa. Pero bago natin simulan yan, Kayanggaw, shoutout muna sa Kayanggaw natin na si Myrene Taiko. Ang sabi niya, Miss Clar, bakit po once a week na lang po kayo nag-a-upload? Minsan di na ako maalis ng YouTube, kakahintay na upload niyo eh. Ayun po, Miss Myrene Taiko. Ang upload po natin is every other day. Kunyari may upload po tayo ngayon sa Miss Clar, bukas naman Miss Love, and yun, alternate po. Tapos, magpo-post po kami ng schedule dito ng mga uploads natin sa side channels kasi meron na po ulit tayong uploads. Yeah. Ayun, i-post nyo po para ma-screenshot nyo po yung schedule na lalabas dito. Ipopost po namin dito, ayan po, dito sa lalabas screen po sa nyo. screen. And yan po yung mga uploads nila, Soledad, Esperanza, Miss Pinky. And ayun, muling nagbabalik na ang Si mga... Bangungot, pati kay Also, Bangungot Diaries, muling nagbabalik na yung ating mga channels. So, ayan, Yan. screenshot nyo yung schedule natin. And kaya naman, ano pang hinihintay natin, Clar? Huwag na natin patagalin pa. Sabay-sabay na nating pakinggan at alamin ang kwentong aswang ni Dodong. Ale, ate, saglit lang po. Alam niyo po ba kung saan yung bahay ng mamumugot dito? Ano? Ano sinasabi mo? Ano po kasi, Ali? Ano nga yun? Para kang bubuyog dyan, bulong ka ng bulong. Sinasayang mo yung oras ko eh. Ay, teka lang naman po. Ito na nga po eh. Hey, saan po ba matatagpuan yung mamumugot? Yung bahay niya po sana. Ano? Naku, Diyos ko! Lumayo ka nga sa akin! Lumayo ka dito! Ate, teka lang naman po. Nagtatanong lang naman po ako kung saan yung bahay nung... Ay, naku, lumayo ka nga dito! Baka madamay pa kami sa'yo eh! Lumayo ka! Alis! Ate, wag naman kayo mabato. Saglit lang naman. Saan po ba yung bahay ng mamumugot? Sabi ko, umalis ka na dito! Layas! Ay, Tiyang Petra, bakit po? Ano naman yan? Ba't kayo nababato ng ganyan? Ay, naku, tumigil ka nga. Huwag mo ako pakialaman. May demonyo dito, oh! Oh, isa pa tong demonyo! Teka lang naman. Hindi ko maintindihan, Tiyang eh. Bakit ba bigla ka nagkaganyan? Hoy, Pogi, ba't ba nagkaganto yung Tiyang ko? Ano? Ninakawan mo, no? Ha? Nako, hindi, no? Sus! Ninakawan mo na halik yung Tiyang ko, no? Ha? Ano? Hindi ako ganun, no? Saka kung may magnanakaw man dyan, hindi halik, no? Ayan, no? Kulang yung ngipin ng Tiyang mo, eh. Baka ngipin yun ninakaw. Aray! Hindi ka lang demonyo eh, no? Napakawalang modo mo pa! Teka lang, Tiyang, teka. Utang na loob naman, Tiyang. Maubos na yung paninda natin dito, eh. Ano ba? Diyos ko, luluwa yung matres ko sa'yo, eh. Tama na nga yan, Tiyang. Awat na. At ikaw, Pogi, kung hindi mo naman siya ninakawan ng halik, di ako na lang nakawan mo ng halik. Ano? Ay, ano pala? Ano ba talaga yung ginawa mo? Hindi naman talaga magwawala to ng ganito kung wala kang ginawa eh. Lahat ng tao nakatingin sa'yo, ang sasama ng tingin nila. Kung ayaw mo ikaw yung tagain ng mga nagkakarni dito, umayos ka nga. Dayo ka dito eh. Bakit ka ba nandito? Ano ba? Naghahanap ka ba ng pakakasalan? Sige na, inaalay ko na yung sarili ko para sa kinabukasan natin. Para sa ikabubuti natin. Ano? Tumigil ka nga dyan, Ding! Para kang gabi, napakakati mo! Charot lang naman, Tiyang. To naman. Ano ba, Pogi? Bakit ka ba nandito? Nagtatanong lang naman ako eh. Hinahanap ko kasi dito kung nasaan yung mamumugot. Nang marinig nga nila ng malinaw ang tanong ko ay parang biglang tumigil ang ikot ng mundo. Ang maingay na palengke naging parang sementeryo sa sobrang katahimikan. Wala akong marinig kundi mga dahon at maliliit na basurang tinatangay ng hangin. Lahat sila natigilan at para silang mga estatwang sabay-sabay na nakapaling sa direksyon ko. Mamumugot? Oo, yung mamumugot daw. Mga
mga kababaryo! Hulihin yung taong yan! Hulihin! Dalahin niyo yung mga kutsilyo niyo, ha? Pag nahuli niyo yan, kailangan puksain agad yan! Bilisan niyo, habulin niyo na! Uy, teka lang! Ba't niyo ba ako inahabol? Mga buwisit naman oh! Puro malalaking kutsilyo yung dala niyo ah! Tulong! Tulong! Papatayin nila ako dito! Tulong! Tatarin niyo ng pinong-pino yan kapag nahuli! Bilisan niyo mga kasama! Nagtumbahan pa nga yung mga mesa habang walang humpay akong hinahabol ng mga tao sa palengke. Bawat madaanan ko imbis na tumulong o umawat ay sumasama pa sa paghabol. Lalo silang dumami at marami ang may dalang malalaking kutsilyo at itak. Kahit saan nga ako lumiko o sumuot, hindi nila ako tinantanan. Gigil na gigil sila at parang hindi sila napapagod. Ano ba? Ano ba? Tigilin niyo nga ako! Ayan, tabing dagat na to. Ano, lalangoy ba ako o hindi? Ano yun? Mga kasama! Teka lang! Walang gagalaw! Huminto kayo! Hinto! Ay, naku, Diyos ko! Ayan na! Laking pagtataka ko nga nang biglang manigas sa takot ang mga nanggagalaiting tao pagkakita sa paparating na kariton. Muling nanahimik ang lahat. Hampas na lang ng alo ng maririnig. Pero mas nangingibabaw ang nakakangilong ingit ng mga gulong ng isang luma at kakarag-karag na kariton. Oh, alam ba nangyayari? Sino naman tong dumating? Tsaka bakit ganyan yung suot niya? Ang init-init ah. Walang gagalaw! Walang gagalaw at sisigaw! Walang gagalaw! Naku! Tapos na tayong lahat ngayon! Hila-hila ng babae ang kariton. Nakabalabala siya at nakatalukbong kaya naman kalahati lang ng mukha niya ang kita. Kung ano-anong gamit sa bahay ang nakasabit sa kariton. Pero napanganga ako nang makita ang bolo sa kaliwa niyang kamay. Lalo ko nalamig nang mapagtanto kong bungo ng tao ang hawak niya sa kanan. Nagulantang ang lahat ng ihagis ng babae sa kanila ang bungo. At pag-angat niya ng bolo, nagpulasan ang mga tao. Sa isang iglap ay kaming dalawa na lang ang naiwan at magkaharap kami sa tabing dagat. Oh, sino ka naman? Oh, siraulo yata to ah. Hoy, tinatanong kita kung sino ka. Hoy, Ikaw, sino ka rin? pakialam mo kung sino ako. Mas ikaw nga dapat magpaliwanag dito eh. Bakit ka may dalang bungo? At saka, ano yan? Ano bang balak mo sa bolo na hawak mo? Teka, hindi kaya siya yung mahumugot? Hindi kaya siya yun? Oh, oo nga. Nakatalukbong ba tapos may bolo. Tapos may dalang bungo sa kanan. Tapos yung kariton. May mga gamit pang bungo na nakasabit. Sigurado ako siya ngayon. Hoy, buwisit ka! Ikaw yung mamumugot, no? Nasaan yung kapatid ko? Sabihin mo sa akin! Nang mapagtanto ko ngang siya ang hinahanap ko, walang kaabog-abog ko siyang sinugod gamit ang itak. Pero mabilis siyang umiwas, kaya naman tuloy-tuloy akong bumulusok sa pababang gilid ng daan. Rico, walang niya ka, mamumugot ka. Nasaan yung kapatid ko? Ilabas mo! Magsalita ka! Ayaw mo ha? Nilusog ko nga siya pero kalmado lang siyang umiwas at gumilid sa bawat atake ko. Hindi ko siya tinigilan kahit hinihingal na ako. Sa huli ay dinaya ko na siya. Tinapakan ko ang kaliwa niyang paa saka ko siya binigwasan sa kaliwa. Natumba naman siya. Agad ko siyang tinutukan ng bolo at muling tinanong tungkol kay Lisa. Sinabi na sabihin mo sa akin kung nasaan yung kapatid ko eh. Ano? Ayaw mo? O sige, tignan natin. Mano-mano kitang ooperahan kung hindi mo sasabihin sa akin! Teka lang naman, tama na yan! Ano yan? Bakit mo tinatanggal yung talukbong mo? Dahil hindi naman ako yung hinahanap mo. Hindi ako naniniwala. Ikaw yun. Base sa mga nakakarating sa akin, ikaw yun eh. Alam ko yung kwento tungkol sa'yo. Kalat na kalat sa mga tao yung itsura mo. Yung bihis mo, pati yung pagdadala mo ng bolo tsaka buko. Oo nga, ganun nga dapat yung itsura nung hinahanap mo. Pero hindi nga ako yun. Ikaw hindi ikaw yun. Ba't ganyan yung ayos mo? Sabi mo, hinahanap mo yung kapatid mo, di ba? Oo. Matutulungan kita. Pero hindi ko alam kung mahahanap mo pa siya.
Pwede mo naman talaga siyang mahanap eh. Yun nga lang, hindi ko masasabi na buo pa siya. Baka sa iba't ibang lugar mo na siya pulutin. O baka nga kandila na lang ang maipagtirik mo sa kanya eh. Manahimik ka nga! Pwede! Huwag mong hang gawin biro yung pwede mangyari sa kapatid ko. Hahanapin ko siya at uuwi kaming dalawa. Alam mo rin naman siguro na lahat ng naghahanap sa kanya, naglalaho rin, di ba? Wala akong pakialam. Basta hahanapin ko yung kapatid ko tapos iuwi ko siya. Eh ano, edi payag ka nung tulungan kita. Ano? Ganun na lang yon? Hindi nga ako naniniwala sa'yo eh. Eh di huwag kang maniwala, pakialam ko naman sa'yo. Marami na akong nakita gaya mong naghahanap at hindi ako naaantig sa mga kwento nyo. Bahala ka na nga dyan. Alis na ako. Oy! Saan ka pupunta? Hindi hanapin ko yung kapatid ko. Bahala ka na sa buhay mo dyan kasi baliw ka. Lahat ng tao dito baliw. Dahil lahat ng nakakita sa mamumugot, talagang nababaliw. Kaya ng mga tao dito. Kaya mo. Kaya ko. Oh, hindi ibig sabihin pala kilala mo talaga kung sino siya. At alam mo kung nasan siya. Oo, kilala ko siya. Pero kung nasan siyang eksakto, hindi gaano. Wala ka bang sasabihin na mas malinaw dyan? Eh, kanina pa naman talagang umiikot yung usapan natin, di ba? At isang beses na lang kitang tatanungin. Sinasabi ko sa'yo matutulungan kita. Pero magpapatulong ka ba? Eh bakit mo ba ako tutulungan? Ewan. Baka dahil gaya mo, isa rin ako sa naghahanap at naghabol noon sa tinangay ng mamumugot. Ibig sabihin, may mahal ka rin sa buhay na nawala. Hindi ko na nga alam kung nawala siya eh. Pero nagugulahan pa rin ako kung magtitiwala ako sa'yo. Pero wala na rin naman ako pagpipilian eh. O siya, sige na, papatulong na ako. Kung ganon, kailangan natin ng bangka. Ano? Hindi ba dito na yung Pulong Diablo? Oo, pero bungad pa lang to. May isa pang maliit na isla dito na sinasabi nila na posibleng naglulungga daw yung mamumugot. Ganon? E akala ko kapag nakarating na ako sa Pulong Diablo, matutuntun ko na yung mamumugot eh. Wala akong bangka eh. Tsaka wala rin akong pera para makabili nun. Eh siguro dyan sa bangkero, subukan natin. Pero hindi nila tayo ihahatid sa gitnang pulo. Oo nga naman. Alam siguro nila na delikado doon. Sa tingin ko sa'yo, wala ka ring pera no. Paano na tayo niyan? Eh wala nga. Pero meron ako nito. Utak. Tsaka nito oh. Anong meron ka? Discarding pilipit? Ewan ko sa'yo, pilisan mo na nga lang. Tama naman yung babae sa sinabi niyang discarding pilipit. Masamang paraan talaga yung ginagamit ko. Nandukot at nagnakaw kasi ako dahil bihasa ako doon. Nang makakuha ako ng sapat na pera, bumili ako ng bangka para sa aming dalawa. Ang problema noon, hapon na nang tuluyan kaming makapalaot. Hoy, saan ba talaga tayo pupunta? Sa gitnang pulo nga. Ano ba yun? Baryo rin? Ito na kasi dapat yung mismong baryo, di ba? Oo, pero may isa pa kasing isla na parte pa rin ito. O baka tinuturing lang na parte nito. At sa totoo lang, yun talaga yung Pulong Diablo eh. Ang gulo. Pero sige, bahala na. Basta yun pala talaga yung Pulong Diablo, no? Hindi mo ba itatanong kung bakit Pulong Diablo yung tawag doon? Dahil... ewan ko. Dahil yung islang yun naging lunggayon. Himpilan at saka taguan at tambakan ng mga pinakahalang kaluluwa at bituka. Lagpas pa nga sa pagiging kriminal yung mga tao dun eh. Hindi na nga yata sila tao. Ganon? E di mahirap pala pag ganon. Pero pupuntahan ko pa rin. Pero alam mo, kung dun nga napunta yung kapatid mo, siguro naman naisip mo na rin na baka wala na siya, di ba? Pwede ba? Huwag ka lang nga magsalita. May isip ako at alam ko rin yun. Pero ano bang gusto mong gawin ko? Kami na lang ng kapatid ko eh. Talagang hanapin ko yun, no? Eh, pasensya na. Baka lang kasi, alam mo na. Eh, sige, bahala ka. Di na bali na nga. Napakabagal ng takbo ng bangka namin noon. Kakaiba ang ihip ng hangin. Hindi malakas at maging ang mga alon ay banayad kahit papahapon na. Pero imbis na makagaan yun ang loob,
mas nakakakaba ang sobrang kalmadong dagat. Parang may nervyos na gumagapang mula sa tiyan papunta sa buong katawan ko. Nalalambot ang pakiramdam ko. Isang klase ng takot na matagal ko nang hindi nararanasan. Oh, ayan. Nakikita mo yung isla na yan? Oo, malapit na pala, no? Syempre hindi tayo dyan, no? Ano? Niloloko mo ba ako? Hindi nga tayo dyan. Tinuro ko lang naman sa'yo eh. Walang kwenta. Huwag mo na nga ibuka yung bibig mo kung wala kang sasabihin maganda. Makakabaging ka pa dyan eh. Bakit ba? Tinuro ko lang naman sa'yo ah. Kasi may makikita ka dyan maya-maya. Lalo na mag-aalas 6 na oh. Ano? Ano ba meron dyan? May fiesta dyan. Basta, matutuwa ka. Ano nga kasi, hindi ka ba nakakausap ng matino? Oh, ba't mo ako kinakausap? Ikaw yung una nagsasalita eh. Tapos ikaw din yung kung ano yung sinasabi. Sumasagot ka naman, tapos dumudugtong ka rin. Kaya akala ko kasi mahalaga yung sinasabi mo. Kaso puro basura lang naman yun eh. Kaya palang sama ng hangin kahit nasa dagat tayo eh. Sigurado ka, basura? Kapag hinalikan kita dyan, sabihin mo naman heaven ha? Oh, ano? Natahimik ka ano? Alam mo, sira ulo ka ano? Wala kang masabi no? Oh, ano? Gusto mo halikan kita? Tigilan mo nga ako. Ayoko humalik sa basura. Basura pala ha? Teka nga. Uy, tumigil ka nga. Uy! Akala mo talaga halikan kita? Yung itsura mong yan? Uy, nanlilimahid ka oh. Nalilimahid ha? Uy, ano ba? Gago ka! Talagang basura talaga yung hininga mo, no? Imbis na siya yung humalik, kaya ko ang sumunggab sa labi niya. At doon ko nakitang nanggalaiti talaga yung babae. Isang malakas na suntok ang dumapo sa akin at tumilapon ako sa dagat. Nayanig ang ulo ko at akala ko nga nabali yung leeg ko. At bago pa ako tuluyang mawalan ng ulirat, nagpumiglas ako sa tubig. Hinabol ko ang bangka at nakabalik din naman ako. Oh, ano? Sinasabi ko sa'yo ha? Buisit ka. Nagiging violente ka pala kapag nasasarapan ka. Oy! Sagot yan! Oy, wag mo kapasin, oy! Talagang papatayin kita ha? Ulitin mo pa yon. Mamaya naman yan. Namnamin mo naman. Oy! Buisit ka. Oy, teka, ano ba ginagawa mo? Hindi pa ba halata ha? Igagapos kita. Oy, tigilan mo nga yan. Ano ba? Hoy! Ano ba? Kalalaki mo taon, dali-dali mo igapos. Parang kang asong na silo eh. Ate, hinto mo na dyan! Ate! O Hilo, sakto yung dating nyo ah. Oh, ayan. Kunin nyo na to ah. Sakto pala eh. Ate, saan mo ba ito pinulot? Itong asong kalye na to. Wala lang yan, dyan lang yan sa tabi-tabi. Buisit, ano gagawin niyo sa akin? Kapag ako nakawala dito, talagang papatulak ko kayo. Medyo malaking tao to ate ah. Pero ayos lang yan. O sige na, ilipat nyo na yun doon sa bangka natin. Hindi ako makawala sa pagkakagapos ni Mirna. Mula sa bangkang binili ko ay inilipat nila ako sa isang lumang bangkang demotor. 3 lalaki ang kasama niya at kabilang dun si Ilo, yung malaking lalaking tumatawag sa kanya ng ate. Napansin ko ding nag-iba ang direksyon namin at sa halip na gitnang pulo, tila ibang isla ang pinuntahan namin. Pagdating namin para akong hayop na ibinaba at binuhat habang naglalakad sila. At dun ko narinig ang kakaibang mga huni at iyak sa paligid. Ate, Dumiretso ka lang, Ilo. Basta, dumiretso ka lang. mukhang ibig sabihin nito ate. Naglalakad na naman siya. Malamang. At saka baka may nakuha na naman yun. Ano yun? Umiiyak ba yun? Bakit ganun yung tunog ng iyak nila? Parang nanggagaling sa balon ah. Ano yun? Ba't ganun? Tumahimik ka na nga lang. Baka tadyakan pa kita dyan eh. Buisit! Huwag ka kasi maingay. Kapag tayo sinalubong noon, huwag mo kang pahirapan, sira ulo ka ah. Bilisan na nga natin. Kakainis. Ginabi na kasi tayo eh. Bilisan mo na. Parang mga eko lang ang mga iyak.
Maraming boses na sabay-sabay na dinadala ng hangin. Nakakakilabot na para bang nagmumula sa ilalim ng lupa. Hindi pa ako nakarinig ng ganong klaseng taghoy. At lalo nga akong nabagabag habang binibilisan nila ang lakad. Halos tumatakbo na nga kami papasok sa mas madilim na daan. Huminto kami sa isang sira-sirang bahay na halos mukha ng lumang bodega. At doon nila ako dinala sa loob at itinali. Tandaan mo to ha. Tuwing papalag ka, masasaktan ka talaga. Higpitan mo nga yan, Nilo. Ayos na ate. Ano bang gagawin niyo sa akin? Nasaan ba tayo? Di ba gusto mong pumunta sa gitnang pulo? Oh, malapit dito yon. Ipakulan niyo nga ako. Pakulan niyo ako. Ate, napakaingay talaga nito, no? O sige, pamili ka. Titigilan mo yung pagsigaw mo o bubusalan ko yung bunganga mo. O di kaya hahatawin kita sa ulo hanggang mawalan ka ng malay. Ano? Wala akong pakialam. Wala akong pakialam sa inyo. Ayaw mo talagang tumigil ka kasigaw ha? Tirik yung mata niya. Sobrang kayata ate ah. Oh, amo, nandito ka na pala. Oh, ano bang ginagawa niyo dyan? Hanggang sa labas narinig ko yung tili ng baklag yan ah. Pasensya na po among Bingo. Napakakulit po eh. Pero ayos na yan. Ano? Buhay pa ba yan? Ano naman ang ginawa mo, Mirna? Pinakalma ko lang naman po. Medyo nasobrahan yata ako eh. Nanggigil kasi ako eh. Pero buhay pa yan. Anak na dugo yung ilong at saka tenga oh. Ay baka nabalda na yan ah. Parang hindi naman amo. Parang natulala lang oh. Ay, kayong dalawa talaga oo. Ayusin niyo yung mga pinagagawa niyo magkapatid ha. Kailangan natin na mas maraming alay. Lalo pat... Ay nako. Basta, ayusin niyo nga itsura dyan. Amo, makulit kasi. Ba yun? Dahil nga siguro sa malakas na hataw sa mismong bumbunan ko ay tulala ako at hindi makapagsalita. Pero malinaw kong naririnig ang usapan nila. Dumating ang isang malaking lalaking may edad. Sa tawag nilang amo at sa kilos niya, halatang siya ang pinuno ng grupo. Pinunasan nila ang dugong tumutulo sa ilong at sa tenga ko. At maya-maya pa, nagsipaghiga na sila habang ako naman ay nanatiling nakagapos sa haliging kahoy. Nakatulugan ko na nga ang pagkakaupo ko doon. Pero sa kalagitnaan ng gabi, muli akong nagising sa pamilyar na mga taghoy at iyak. Ano ba yun? Bakit ba ganun? Kinikilabutan ako sa mga yun ha. Ba't ganun yung iyak nila? Ano naman yun? Palakas ng palakas at palinaw ng palinaw ang sabay-sabay na iyak. Sa bigat ng mga tinig na yon, parang humihingi sila ng pansin at tulong pero wala silang magawa. Gusto ko ngang takpan ng mga tenga ko, pero nakagapos ako. Maya-maya pa, may narinig akong kakaibang tunog sa labas. Parang may hinihila o itinutulak na bagay na may gulong. Umiingit ang mga gulong at naglalangit-ngita ng buong katawan ng kung anumang bagay na yon, na para bang anumang sandali ay makakalas. Biglang tumahimik ang mga iyak na para bang maging sila'y natakot sa papalapit na bagay. Stoy! Huwag ka maingay. Ikaw? Ano nangyayari dito? Umiingit na at umaandar sa labas. Ba't ganun yun? Hindi mo gugustuhin malaman yun. At huwag ka maingay. Malilintigan tayong lahat eh. Basta huwag ka maingay. Mga buwisit kayo. Ano pa talaga nangyayari dito? At saka ano ba balak nyo sa akin? Pakawalan nyo nga ako dito. Basta huwag ka sisigaw. Hayaan mo lang. Huwag kang gagalaw utang ng loob naman oh. Huwag kang gagawa ng kahit ano. Nandyan siya. Nandyan na naman siya. Nakita ko ngang nagsipagtalukbong ng una ng mga natutulog sa sahig. Takot na takot silang lahat. Ako naman ay nanginginig at halos nakanganga sa sindak. Gusto kong umiwas ng tingin pero hindi ko maialis ang mga mata ko sa bintana. Hoy! Hoy! Hoy, gumising ka na nga! Aray ko naman! Gumising ka na pero huwag ka sisigaw ah. Hahatawin ulit kita para makatulog ka kagad. Si ate naman oh. Ano ba talaga? Gigisingin mo ba siya o patutulugin? Hoy, ano ba? Pakakawalan mo na ba ako?
Mukha mo, no? Kumain ka na nga. Ano? Paano ako kakain nakatali ako? Baka naman gusto mo akong kalagan dito. Oh, ayan. Eh di nakapag-almusal ka na. Wala nang nguya-nguya, lunukin mo agad yan. Ang laki tinapay nun natin alam nyo, patayin nyo na lang ako. Kasi sigurado ako kapag nakawala ako dito, hindi nyo ako kilala Talagang hindi. At hindi rin kami interesado makilala ka, no? Pero kami yung mas hindi mo kilala. Kaya huwag ka na nga magpakalakas ng loob dyan. Tignan na lang natin. Tignan mo mag-isa mo. Ilo, lalabas nga muna ako. Susundan ko muna si Among Bingo. Ate, yung kagabi, sino naman kaya yun? Malamang, kina Ador. Nakita pa natin nasa labas yung mga yun kagabi, di ba? Oo nga no. Naku, kawawa naman. Dapat talaga matapos siya to sige na, kami na bahala dito. Lumabas na nga si Mirna kasama ang tatlo at si Ilo lang ang naiwan doon. Pero mayat maya, may bumabalik sa bahay at nagpapalitan sila ng pagbabantay. Madalas din nilang higpitan ang pagkakagapos ko. Alam kong hindi ako makakatakas sa pwersahan, kaya nagtipid ako ng lakas. Nagmasid ako sa paligid at naghintay ng pagkakataong makalusot. Hoy! Uy! Ikaw, huwag mo nga akong kausapin. Suplado nito. Gwapo ka ba? Ikaw sabihin ko oo. Ang lakas ng loob mo Pero ayos yan. Minsan nga talaga naman nadadaan sa lakas ng loob Ano? Gusto mo daanin kita sa lakas ng sipa? Ayoko. Nakapag-isip na ako Hindi na ako magpupumilit. Wala rin naman kwenta Masyado kayong mandami tsaka maingat kayo. Hindi ako makatsyempo. Mabutit alam mo. Kaya magpakabait ka na lang dyan. Ano ba kasi talaga yung plano niyo sa akin? Pwede ko ba malaman? Lalo na kung papatayin niyo ako, pwede niyo ba sabihin sa akin? Kaso sa palagay ko, may iba pa kayong gagawin sa akin Ano? Sabihin mo na sa akin Sige na, wala na naman na ako magagawa Hindi pwede. Hindi ngayon. Hindi ngayon? O sige, pwede na rin yan. Nga pala, ako si Dodong. Ano pangalan mo, pare? Ilo. Ilo? Bagay sa'yo yun Ano? Nangasar ka ba? Hindi. Ano ba? Yung ilo kasi, ano yun? Parang tunog tigasin Parang matapang, bato-bato, ganun. Ganun yung dating mo sa akin Oo. Hindi ko naman ugaling mambola pero pinilit kong makipagdaldalan kay Ilo. Sa lahat ng naroon, siya ang mukhang pinakamadaling mapaniwala. Parang sanay lang siyang utusan at hindi siya mahusay magpasya ng biglaan. Habang kinakausap ko siya, palihim kong sinusubukang luwagan ang tali at masusing inaaral ang bawat bagay na naaabot ng paningin ko. Hoy, pinaglalaraan mo ako pare no. Alam ko yun iniisip mo. Anong tingin mo sa akin? Aanga-anga? Oo. Hindi naman. Pero syempre, mabuti na rin yung ganyan yung iniisip mo. Tama nga naman na mag-i-alerto ka. Ayos yun. Nga pala, yung tinatawag mong ate. Hoy, higilan mo yung ate ko Oo. Bakit? Wala naman ako sinasabi Pero, hindi nga. Maganda talaga yung ate mo, no? Saka, kung ako sa'yo, itiko mo na lang yung bunganga mo. Konting-konti na lang, mababalas na ako Ito naman? Bakit naman? Teka lang kasi. Makinig ka muna sa akin. Inaalala ko yung kapatid ko sa ate mo Maliit lang yun pero matapang, mautak, tigasin. Siya yung hinahanap ko ngayon yung kapatid ko. Ano? Ilang taon na ba yun? 10 taon lang yun Pero napakatapang nun. Ako rin kasi nagturo sa kanya. Sa totoo lang pare, huwag ka na umasa. Bakit naman? Saan nga ba siya nawala? Ano ba nangyari sa inyo? Kasama ko siya noon tapos napatrobol ako sa Metrocom. Gumawa ka pala ng katarantaduhan tapos dinamay mo pa yung bata. Hindi ka naman sa ganun pare. Kasi papunta kami noon sa Pulong Diablo
Hanapin sana namin doon yung mga magulang namin, yung tatay pala namin. Kaso isang gabi, ewan ko ba? Natulog kami sa kalsada. Nalimpungatan ako tapos may nakita ako sa gilid ng isang puno. May taong nakasandal. Kaso nang titigan ko, parang may mali sa itsura ng katawan niya eh. Yung di sa oras ng gabi pa lang, may nakasandal sa puno, may mali na kaagad dun. Eh yun na nga eh. Tinignan ko siya na mabuti. Napabangon pa nga ako eh. Tapos unti-unti luminaw yung paningin ko sa totoong itsura nung nakasandal. Putik pare. Pugot. Walang ulo. Hindi nga ako nakasigaw eh. Gusto ko nga buhatin kaagad yung kapatid kong natutulog para tumakbo kami. Kaso nanigas ako sa takot. Tapos daan-daan bumagsak yung katawan ko. Doon ko lalong nakita na wala na talagang ulo. Saka na lang ako nakasigaw nun. Nagising yung kapatid ko kaya binuhat ko kaagad. Tagal mo rin kasing nakakilos eh. Eh pare naman, natakot ako siyempre no. Makakita ka ba naman ng pugot? Eh tumakbo na ako buhat yung kapatid ko. Ang problema, mayroon mo rondang Metrocom at nasa lubong namin. Pinahinto kami. Patay ka nun. Alatado ka eh. Yun na nga eh. Pinagtatanong nila ako. Nanginginig pa ako nun. Ba't daw ako natakbo? Ba't daw buhat kayong bata? Tapos yung kapatid ko naman nanigas din sa takot. Alam niya kasi yung ginawa ng mga Metrocom sa tatay ko noon eh. Nilunod nila sa inodoro habang ginugulpi, halos mamatay pa. Tapos bigla akong binatutan ng Metrocom na yun. Kinuha nila yung kapatid ko tapos ginulpi ako ng matindi. Nakita pa ng isa yung pugot na katawan. Kaya lalo ako nalintikan. Halos mapatay ako sa gulpi bago nila ako isinakay sa sasakyan nun eh. Bago ako ikulong, pinahirapan pa ako. Kinuryente pa ako. Pinaliguan ng malamig na tubig tapos tuluyan pa akong ginulpi. Tapos ayun, nakulong ako. Tapos tungkol naman sa kapatid ko si Lisa, sa pinsan ko na lang nalaman nang dalawin niya ako. Sabi niya raw, yung mamumugot daw yung kumuha sa kapatid ko eh. At yung mamumugot na yung taga Pulong Diablo daw. Kaya pagkalabas ko, hinanap ko kaagad yung kapatid ko. Ang gulo nang nangyari sa'yo. Gaano ba katagal bago ka nakalabas? Higit 10 buwan eh. May nakapagsabi na rin na hindi ako yung pumugod dun sa katawan. Kaya napalaya ako. Pero napakatagal na nun. Lalong humirap yung paghahanap ko sa kapatid ko. Eh mahaba yung kwento mo pero medyo naikwento mo rin pala yung mamumugot. Pero kulang pa rin yung alam ko. Sino ba naman yung mamumugot na yun, di ba? Ano ba talaga yung ginagawa niya? Sabi nila tumatakayin lang daw ng tao yun, di ba? Hindi ganun kasimple yun. Hindi lang siya tumatangay ng tao. Nambibihag siya. Tapos kumakain ng kaluluwa ng tao. Ano? Ibig mo sabihin nambibihag ng kaluluwa? Paano naman niya nakakain yun? Talagang wala ka alam no? Kawawa ka naman. Hinahabol mo siya pero wala ka alam tungkol sa kanya. Madidisgrasya ka lang talaga. Narinig ko naman yung tungkol sa kanya dahil sinabi sa akin na nasa kanya yung kapatid ko. Yun lang. Eh ano nga ba talaga siya? Mamumugot? Ba't ganun ba yung tawag sa kanya? Sabi nila namumugot daw ng ulo. Totoo ba yun? Tapos may kwento pa nga na meron daw siyang hinihila na kariton. Tapos may dalang bungo ng tao. Ano ba talaga yun? Sa kariton niya nakasabit yung iba't ibang kutsilyo, itak, tsaka kung ano-anong gamit ng pamumugot. Pero kadalasan, bolo yung hawak niya sa kaliwang kamay. Tapos sa kanan naman, bungo ng tao. Ganon? Eh pare, paano nangyaring ganon yung ginagawa niya? Hindi kaya parang alamat lang yan? Hindi ka naniniwala no? Sa totoo lang pare, hindi talaga eh. Pero yan din naman yung narinig ko sa iba. Kung yan yung sinasabi na iba, malamang yan yung nakita nila. Saka, hindi ba't narinig mo yung umiiyak kagabi? Yun pa. Ano nga ba yun? Sa totoo lang, kinikilabutan ako eh. Parang nakakapanlamig ng buong katawan. Humahalo kasi sa hangin yung mga sigaw nila. Kaya parang tumatago sa balat yung lamig. Sila? Sino nga ba sila? Yung mga umiiyak at parang sumisigaw? Sila yung mga kaluluwa na nakuha niya. Nasa kariton na hinihila niya. Kapag kabilugan ng buwan, gumagala siya sa Pulong Diablo. Mabagal siyang naglalakad habang hila-hila yung kariton. Kapag may nakita siyang tao, yun yung pupuntirin niya. Kapag nakita mo siya, manlalamig at maninigas yung katawan mo.
Susubukan mo sumigaw pero walang lalabas sa boses mo. Hindi na ako nakapagsalita matapos ng kwento ni Ilo. Parang huminto pati paghinga at tibok ng puso ko. Hindi ko naman namalayang tumatagaktak na pala ang malamig at malapot kong pawis. Naisip ko pa kung anong mangyayari kapag nakaharap ko ang mamumugot. Pero mas masahol isipin kung si Lisa ang makaharap niya. Maninigas sa takot, mapupugutan at kukunin ng kaluluwa gaya ng mga kwento. Pare, makinig ka. Kailangan ko mahanap yung kapatid ko. Alam kong malabo itong hinihiling ko pero baka naman pwedeng pakawalan mo ako dito. Sige na. Ano? Nasisira na ba yung ulo mo? Ba't ko naman gagawin yun? Pare, kapatid ko yun eh. Sa napakalinaw mong kwento, mas naiintindihan kong walang kalaban-laban yung kapatid ko. Kailangan niya ako. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Pakawalan mo naman ako dito. Hindi naman to para sa akin, pare. Para sa kapatid ko to. Pare naman. Alam mo namang hindi ko pwedeng gawin yan eh. Huwag mo na ako pahirapan dito, pare. Pare, alam ko yung kalagayan mo. May mga kasama ka. Iniisip mo sila at malamang malalagot ka kung pakakawalan mo ko. Naintindihan ko yun. Pero pare naman bata yung kapatid ko eh. Walang laban yun. Pare, usapan lalaki lang Sige na naman Pare, ramdam kita. Naawa ako sa kapatid mo. Maniwala ka sa hindi, naisip ko rin siya. Kaso hindi talaga pwede. Kung sa ibang pagkakataon tayo nagkakakilala, baka sakali na pagbigyan pa kita. Pare naman, ano pa bang mas malaga at malaki sa buhay? Hindi ko naiintindihan yung gagawin nyo pero ramdam ko napakahalaga niyan. Kasi kung hindi gagawa ng ganong komplikadong paraan yung kapatid mo eh. Niloko pa niya nga ako tapos kunwaring tutulungan niya ako para lang madala ako dito. Maintindihan ko sana kung wala akong kapatid eh. Susuko na lang ako. Magpapagamit na lang ako sa kung ano mang kailangan nyo. Kaso pare, may buhay talaga nakasalalay dito eh. Yung kapatid ko. Wala na. Sa totoo lang wala na yung kapatid mo eh. Alam ko nararamdaman mo rin yun. Kaya huwag mo nang lukohin yung sarili mo. Wala ka nang ligtas. Wala ka nang hinahanap. Mag-isa ka na lang dahil sa pesting mamamugot na yun. Kagaya namin, mag-isa ka na lang. Napakalupit mo pare. Pero sige, ito yung tatandaan mo. Kinausap kita na maayos. Mataintim yung pakikiusap ko sa'yo pero hindi mo pinakinggan. Binasura mo lang yung pagmamahal ko sa kapatid ko. Kaya sinasabi ko sa'yo, ano man mangyari kay Lisa, konsensya mo na yun. Dahil hindi mo ako pinakawalan dito. Tinanggalan mo na ng nag-iisang pag-asa yung bata. Yung kapatid ko. Huwag na huwag mo kakalimutan niya, Ilo. Medyo umasa ako kay Ilo noon. Nakita ko kasing nakinig siya at tumagos sa kanya ang bawat sinabi ko. Pero hindi pa rin niya ako napagbigyan. Nauubusan na ako ng pag-asa at pakiramdam ko nga kasabay nitong nauupos ang pag-asang mailigtas ko si Lisa. Kaya naman lalo akong naging determinado. Kailangan kong makahanap ng paraan para makatakas. Ate, ano, may nangyari ba? Ilo, si Joey yung kababata natin. Wala na siya. Ano? Pero maingat si Joey ah. Sobrang ingat nun. Duwag ka yun eh. Hindi nga nalabas yun ang gabi ah. Bakit naman nangyari yun? Pero lumabas siya kagabi. Dahil nawala yung nobya niya na si Laura. Nagabang siya kagabi. At pagdaan ng mamumugot, ulo na ni Joey yung naisabit sa kariton. Si Joey? Siya yung napakahabang sigaw kagabi. Yung narinig namin. Joey! Buwisit na yan. Ba't si Joey? Ilo, wala na tayong magagawa. Joey! Ba't ganun? Palagi na lang ba wala tayong magagawa? Ilang taon na tayo walang nagagawa eh. Palagi na lang ba ganito lagi ate? Kaya nga susubukan na natin, di ba? Kahit delikado, kahit walang kasiguruhan, tatapusin na natin to. Lalaban na tayo kahit buhay na natin yung nakataya. Papatayin ko yan. Papatayin ko yung aswang na yun. Papatayin ko! Aswang? Aswang yung sabi mo? Yung mamamugot na yun, aswang pala? Paano nangyari yun? Aswang na may dugong engkanto.
O siguro, baliktad. Basta hindi siya karaniwang nilalang ng dilim. Masyado siyang mahiwaga at saka masyado siyang makapangyarihan. Kaya alam nyo, gawin nyo na lang akong kakampi. Total base sa narinig ko dito. Pare-parehas tayo nawalan dahil sa mamumugot na yan. Payagan nyo akong tumulong. Kasabay nun, mahanap ko rin yung kapatid ko. Pakiusap naman oh. Tumigil ka nga dyan. Hindi pwede. Dahil alam kong gusto mo lang makawala dyan. Oo, syempre gusto ko makawala dito no. Hindi para sa akin kundi para mahanap ko yung kapatid ko. Eh bakit ba parang minamasama nyo yun? Alam mo, wala na yung kapatid mo. Naiintindihan mo ba yun? Masyado nang matagal. Siguradong wala na yung kapatid mo at nakuha na yun ang mamumugot. Eh di hayaan nyo ako patunayan na talagang wala na yung kapatid ko. Ano bang karapatan nyo ang kaninyong buhay ko? Tapos sabihin ko anong dapat ko isipin at maramdaman. Sino ba kayo sa akala nyo? Samantalang pare-parehas lang naman tayo dito. Tumahimik ka na. Gusto mo malaman, di ba? Kung bakit ka namin kinuha? Ilo, ano ba? Hindi ate, para malinaw sa kanya. Marami kayong tinangay namin. Sasabihin ko na sa iyo Iaalay namin kayo doon sa mamumugot na yun. Ayan, alam mo lang ngayon, kaya manahimik ka na. Ilo, ano ba? Tama na yan! Lalo nga akong nanggalaite sa narinig ko. Kung iaalay nila ako sa mamumugot na yon, baka tuluyan na rin akong maglaho nang hindi nalalaman ng sinapit ni Risa. Aminado akong natatakot na baka wala na talaga siya. Pero hindi ko kayang bitawan ang pag-asang mahahanap ko siya at makakauwi kami. Kahit ano pang sabihin nila, hindi ko hahayaang matapos ang lahat nang hindi ko siya nahahanap. Ate, ayun na naman. Nandiyan na naman yung mamumugot. Ako, wala pa si Rowel. Paano na yan, Ilo? Ba't kasi nagpagabi yun eh? Lalabas ako ate. Hahanapin ko siya. Hindi. Wala lalabas dito. Umasa na lang tayo na makakauwi siya. Pero amo, hindi naman pwede yun. Hindi pwedeng tuwing lilitaw yung mamumugot na yun. Asa na lang tayo na hindi masalubog yung tao mahalaga sa atin. Kailangan natin siya tulungan. At ano? Ano gagawin mo? Sasagupain mo yun ng harapan? Nag-iisip ka ba? Ano yun, itatapon mo na lang yung buhay mo? Ang sinasabi ko, hindi pwede tumunganga na lang tayo dito habang pumapatay yung tao. Eh sisirain mo lahat ng plano natin. Ilang taon na natin itong hinihintay at pinagpaplanuhan. Tapos bigla mo na lang babanggain yon. Eh alam mo, hindi naman uubra talaga yan eh. Natatangi ka lang na emosyon mo. Umuwi naman ka muna dyan. Hindi, ayoko na. Ayoko lang tumunganga na lang. Lalabas na ako. Ibabalik ko na lang si Ruel. Ilo, tama si Among Bingo. Kailangan natin gamitin ng maayos yung isip natin. Dahil sasayangin lang natin yung buhay natin dyan sa gagawin mo. Buhay? Ate, may buhay pa ba tayo? O meron na lang tayo ngayon? Takot! Takot na lang yun nagpapaikot ang mundo natin. Pero ngayon, ayoko na ate. Lalabas na ako. Hahanapin ko talaga si Ruel. Amo! Bitawan mo ako, amo! Ilo, ano ba? Huwag ka nang maingay. Amo, teka lang naman. Napakatigas ng buko mo. Makasarili ka. Dahil sa galit mo, isusukal mo yung mga buhay natin dito. Bingo, ano ba? Hindi natin pwede pabayaan yung kasama natin. Kung ikaw kaya mo tiisin yung mga tao dito. Ako, hindi ko na kaya. Ngayon, sabi mong walang halaga sa akin yung buhay ng mga nandito. Sira pala yung ulo mo eh. Ilo, ano ba? Amo, tama na yan. Pagkakataon ko nang tumakas dito. Hindi na dapat tumasayang. Kalaunan nga ay halos buong grupo na ang nagkakasakitan. Pilit umaawat si Mirna hanggang sa nadamay na rin siya. Samantalang patuloy kong niluluwagan ang tali hanggang sa tuluyan kong nakalagang sarili ko. Napakamakasarili mo! Akala mo kung sino ka? Tumigil ka! Ilo, tama na! Amo, wag na! Tama na yan! Yung nahuli natin tatakas! Hoy, ikaw, lakas ng loob mo ah! Ate! Hayop ka! Ba't mo ginawa yun sa ate ko? Ano? Kahit ilan pa kayo? Sige! Labit! Walang kahirap-hirap niya pinatumba yung 7 tao. Sige!
Sige! Subukan siya sumunod sa akin! Hindi ako mangingimping tapusin kayo! Sige! Kung labanan lang ay talagang sanay na sanay ako. Laking kalye ako at kung ano-anong trabahong nangangailangan ng braso at utak ang napasukan ko. Kaya naman nakaya kong pabagsakin ng 7 o 8 tao at makatakas. Pero paglabas ko, sinalubong ako ng kakaibang lamig at mas malinaw na sabay-sabay na taghoy. Doon nawala ang tapang ko. At sa isang iglap, napalitan yon ng matinding pangangatog at takot. Ang lamig. Bakit masyado malamig dito? Saka ano to? Nanginginig yata ulit yung hita ko. Teka nga. Teka, yung kariton na ba yun? Parang malapit lang. Pero hindi. Hindi pwede to. Hindi ko matukoy kung nasaan yun. Baka makasalubong ko yun. Hindi ko malaman kung saan ako pupunta. At sa di kalayuan, narinig ko ang ingit ng gulong ng kariton at lalo akong kinabahan nang bigla itong huminto. Maya-maya pa, muli itong gumalaw papalapit, kasabay ng mga iyak at sigaw. Kaya naman sumiksik ako sa tabi ng isang puno. Nang sumilip ako, nakita ko sa kanto ang isang taong nakatalukbong. May mahaba siyang hawak sa kaliwang kamay at may bitbit sa kanan, habang nasa likod niya ang kariton. Hindi siya gumagalaw, kaya pigil ang hininga ko. Lumakas ang malamig na hangin at iyakan. At nang mapalingon ako sa kaluskos at muling tumingin sa kanto, wala na ang mamumugot. Nasaan na? Biglang nawala. Ano yun? Nasa gilid. Lagot. Tatakbo na ako. Bahala. Ikaw! Huwag ka sumigaw. Manahimik ka! Kung di kailangan kitang patulugin, sumama ka sa akin pero tumahimik ka. Makikita niya tayo. Naku. Akala ko. Teka, hindi ba't ikaw yung... Basta't sumunod ka kung gusto mo mabuhay at manahimik ka. Matapos ngang alisin ng matanda ang nakasuklob sa ulo ko, naglakad siya palayo at tahimik akong sumunod. Sumuot kami sa mga eskinita. Medyo napanatag pa ako nang makakita ng mangilan-ngilang tao sa labas ng mga bahay, pati na rin ang ilang ilaw na nakabukas. Oh, dito. Pasok. Maupo ka muna dyan. Salamat po. Oh, abay, nakabalik ka na pala. Aba, may bisita pa pala tayo. Magandang gabi po. Nakita ko yan doon. Pag-alagala yan doon, Anday. Abay, malamang dayo ka dito, ano iho? Opo. Ako po si Dodong. Pinulot lang po ko ni... Tata Edong na lang yung tawag mo sa akin. Ito naman yung kapatid ko, si Anday. Nanay Anday na lang ha, dahil yan talaga ang tawag sa akin dito. At saka sa itsura mo, hindi ka na namin kailangan tanungin kung kumusta ka. Naku, napakalala po talaga ng pinagmulan ko. O siya, kumain ka muna ng mahimas-masak ka dyan. May sabaw pa ng gulay dito ha, pero gamutin muna natin yung mga galos mo sa mukha. Napanatag ako sa lugar. Mas malinaw at maayos ang bahay ng dalawang matanda kesa dun sa luma at madilim na bahay na pinagdalhan sa akin ni Mirna. Dun ko lang naramdaman ang matinding pagod, sakit ng katawan at lahat ng pinsalang hindi ko napansin, habang pilit nga akong tumatakas. Yung magkapatid na yun, nadali ka pala ng grupan nila. Habay, mabuti nakatakas ka doon. Habay, ibig sabihin pala nito, matirik ka. Tsamba lang po yun. Siguro nakatsyempo lang po ako. Kilala niyo pala yung mga yon? Eto iho ha, kumain ka na muna. Naku, maraming salamat po. Kain po kayo. Ang sarap po ng sabaw na to. Salamat, nakahigop din po ng sabaw. Matanong ko lang iho ha, saan ka ba dinampot ng magkapatid na yon? Alam niyo pala yung gawain ng dalawang yun, no? Doon po sa kabilang isla. Sino po ba talaga yung dalawang yun? Yung magkapatid na yun,
dating kinagigiliwan dito sa Pulong Diablo. Hanggang sa makipagkasundo sila sa kinatatakutan ng lahat. Po, ibig niyo pong sabihin, Para patuloy silang mabuhay, pati yung mga pamilya nila, mga kaibigan at mga kastilyo nila. Nag-aalay sila ng mga tao dun sa kanya. Kinupkup at inaruga sila ng baryo ng maulila sila pero ito lang ang iginanti nila sa mga tao. Hindi mo rin naman sila lubos na masisisi. Kailangan nilang mabuhay. At malamang ayaw na rin nilang mawalan ulit. Alam nila kung gaano kasakit mawalan ng minamahal. Lalo na ng mga magulang. pero mali pa rin po yun eh. Imbis na makipagtulungan sila sa mga tao, tinatraidor nila tong baryo. Masyadong naging mapusok yung magkapatid na yon. May sama ng loob ang mga taga rito dahil sa ginawa nila. Pero sa totoo lang, naaawa pa rin kami sa kanila. Ang problema, parang wala na kami magawa para sa kanila kahit gusto pa rin namin silang pagmalasakitan. Nag-aalala pa rin naman kami sa mga batang yon. Isa na nga po, nakapag-isip silang dalawa eh. Kayo po, nasan po yung pamilya nyo? Parang kayong dalawa na lang po yun nandito ah. Ay, nako. Wala na silang lahat. Sa Pulong Diablo, walang taong buo ang pamilya. Lahat dito nawalan. At masasabing lahat dito mag-isa. Pero may mangilan-ngilan pa naman na nagtutulungan. Grabe. At lahat po yan, kagagawan po ng aswang na mamumugot. Iyo, wag mo siyang basta-basta binabanggit. Kung ayaw mo magkagulo sa payapang lugar na to, wag na wag mong ilalabas sa bibig mo yung tungkol sa kanya. Napalunok na lang ako sa babala ni Nana Anday. At dun ko naintindihang namumuhay sa takot ang mga tao. Kung hindi mo alam ang tungkol sa mamumugot, mukha lang normal ang baryo. Payak, medyo napabayaan pero patuloy ang hanap buhay. At nang gabing yon, pinatulog nila ako sa bakanting kwarto. Pagod na pagod ako pero hirap pa rin akong makatulog. At kinaumagahan nga, nagising ako sa ingay ng kumpulan ng mga tao sa labas. Kahit ano pang sabihin ng mga taong yon, hindi nila dapat ginawa to. Napakarami mapapahamak ngayon. Ano ba yan? Sumusobra na talaga yung grupong yon. Habang pinagbibigyan sila, lalo naman silang sumisigid doon sa mga baluktot nilang gawain. Nana? Tata? Ano po yan? Ano po nangyayari? Nako, yung grupo nila Mirna at saka Ilo. Meron na naman po silang ginawa. Hindi mo na dapat makita ito. Pero nandito ka na rin lang eh. Ayun, tingnan mo. Sako? Ano po yun? Katawan? Katawan to na walang ulo ah. Base sa mga pinto sa katawan niyan, kabilang yan sa grupo nila Mirna. Po, yan siguro yung kasama nilang hinihintay sa bahay kagabi. Pinag-aawayan nila dahil wala pa siya eh. Gusto ni Ulo na halapis sa labas pero si Mirna at saka si Bingo, yung parang pinuno nila, ayaw po siyang hanapin eh. Mali! Yang taong yan, talagang ipinain ng grupo sa mamumugot. Pain po? Paano nga nakipagkasundo sila doon? May sakong nakasandig sa isang puno. Nakalawit mula dito ang itaas na bahagi ng katawan ng isang lalaking walang ulo. Nagsisimula na ngang langawi ng pugot na leeg. Kaya naman pinagtulungan ng mga tao na alisin ang bangkay at ilibing. Ay, dako. O iho, kumuha ka pa nitong ginasyang toge ha. At saka ayan pa yung isda. Kumain ka ng marami. Salamat po. Iyo, sa nakikita ko sa'yo parang may pinaplano ka. May bumabagabag sa'yo na hindi ka mapakali. Ano ba talagang plano mo? At bakit ka naparito? Yung kapatid ko po, hinahanap ko po yun. Meron nakapagsabi sa akin na kinuha raw siya na mamumugot eh. Kinuha ba ka mo? Pasensya ka na iho ha. Pero hindi ako sigurado kung dapat mo pang... Alam ko po yun, Nana. Sa totoo lang, malaki naman talaga yung posibilidad na, alam nyo na. Pero ano't ano man,
gusto ko pa rin po magbaka sakali. At gusto ko rin malaman kung ano po talaga yung nangyari sa kanya. Kung sa bagay, hindi ko naman maalis sa iyan. Kapatid mo yun eh. Sa bagay na yan, baka pwede pa rin naman kitang tulungan. Naunahan niyo lang po ako, Tata Edong. Susubukan ko po talaga humingi sa inyo ng tulong eh. Yung una ko po nilapitan si Mirna kaso nadali pala ako ng kalokohan nila. Basta tignan natin iyo. Pero wala akong maipapangako sa'yo ha. Opo, Tata. Handa po ako sa lahat ng kahit anong posibilidad. Dong, paano naman ang gagawin mo? Pupunta kami doon. Sigurado ka? Doon? Oo. Para malaman natin kung paano talaga niya ginagawa. Pagkatapos nga ng tanghalian ay naghanda si Tata Edong. 4 na itak ang dala niya at ipinahawak sa akin ang 2. Dinala niya ako sa pababang bahagi ng baryo hanggang sa isang mapanganib na bangin. At kahit malayo pa, makapal na ang langaw at nakakasulasok ang amoy ng nabubulok. Maingat kaming bumaba sa madilim na bangin at nagulat ako sa nakita ko doon. Grabe yung amoy, Tata. Ano to? Tapunan ba to? Lahat ng katawan ng pinugutan ng ulo, dito na lang tinatapon ng mga tao. Akala ko nililibing po sila. Ginagawa lang nila yun kung may nagmamalasakit maglibing. Kung may kaibigan o natitirang kamag-anak o kahit sino magkusa. Pero kung wala, kailangan ilayo sa tinitirahan ng mga tao yung katawan. Tata, kaya niyo ba ako dinala dito dahil baka yung kapatid ko... Sinabi mong handa ka sa kahit anong posibilidad, hindi ba? Kaya dito na kaagad kita dinala para masagot yung tanong sa isip mo at malaman natin kung ano yung sunod mong gagawin. Kahit naagnas na yung mga katawan, malamang buo pa naman yung mga damit nila. Kung may alahas o anumang borlolo yung kapatid mo, mas madali natin siya makikilala. O siya, sige na, maghalugog na tayo. Umaalma na ang sikmura ko ng mga panahong yon. Pero gaya nga ng sabi ni Tata Edong, kailangan naming maghanap. Binuklat namin ang mga tambak. Magkakadikit na ang ilang bangkay at ang iba'y kalansay na. At ang iba na may nagkakalasog-lasog na dahil kinakain na ng mga hayop. Iyo, ang sabi mo, hindi ba 10 buwan na? Opo, Tata. Sa totoo lang, napakatagal na nun. Pero malamang nasa bandang ibabaw pa rin yung katawan ko na dito man. Nakakahilo yung amoy dito pero kutisin mo na lang ha. Diyan ka na muna. Dito ako sa kabila. Tata, ito po. Yung maliit na katawan, parang... Oo, sanggol yan. At nabiktima rin siya. Sa sobrang sahol nga ng lugar ay hindi ko na malayang halos 1 oras na pala kaming naghahalughog. Maya-maya pa, may napansin akong gumagalaw sa di kalayuan. Tatang, yung bugot. Naglalakad po yung bugot. Tata Indong, nasa po kayo? Nandito ka, bana! Huwag ka mataranta! Huwag ka sisigaw! Ano yan? Nagsisibangon po yung mga bugot, Tata! Tata! Agad na nga akong hinila ni Tata Edong. Halos pagapang kaming nagmadaling umakyat sa bangin. At pagdating sa bahay nila, basang-basa ako sa pawis at halos sumabog ang dibdib ko sa bilis nga ng tibok ng puso ko. Oh, ito ang tubig, iho. Minom ka muna, ha? Oh, ito. Salamat po, Nana. Pahingi pa nga po. Tata, paano nangyari yun? Wala po silang ulo. Dapat patay na sila eh. Bakit nakakalakad pa yung mga yun? Uminom ka pa ng tubig. Punasan mo yung pawis mo. Grabe oh. Putlang-putla ka. Huminga ka muna na maayos. Pero ano po ba talaga nangyari? Paano nangyari yun? Ipapaliwanag ko sa'yo ng mabuti, ha? Oo nga't pugot na yung ulo nila. Oo, wala na rin silang kaluluwa. Pero may mga pagkakataong naiiwan sa puso at katawan ng tao ang mga alaala.
Yung mga nakasanayan nilang gawin nung buhay pa sila, parang naaalala pa rin yun ng katawan. Kaya may iilan pa rin naglalakad at gumagala. Hindi ko po maintindihan. Pero sige na. Oo na, tatanggapin ko na lang muna. Hindi kita masisisi kung natakot ka. Pero ito ang isipin mo. Mukhang wala doon yung kapatid mo. Oo nga po, parang wala po talaga eh. At saka, hindi ko rin nararamdaman na nandun siya. Isa na lang tatang, ibig sabihin nun na buhay pa po siya. Hindi ko rin masabi yon. Pero sana nga bata. Sana. Ano po kayang sunod natin gagawin, tata? Kung wala siya doon, saan pa kaya natin hahanapin? May alam pa akong lugar. Pero masyado ng delikado yon. Anday, hindi pwede doon. Tata, kahit saan man tayo pumunta, delikado. Pero kailangan ko po talaga subukan yon. Kung gusto nyo, kahit ako na lang po. Ituloy nyo lang sa akin kung nasaan yun. Hindi pwede, iho. Dapat may kasama ka pa rin. Sasamahan ka namin. Huwag kang mag-alala. Pero sa ngayon, subukan mo muna magpahinga. Hindi na nga ako nakapaghapunan noon. Kumapit kasi sa ilong ko ang alingasaw ng tambakan at nang maligo ako ay isinuka ko lahat. Hindi pa rin ako mapakali kaya lumabas ako ng bahay. At mula sa kinauupuan ko, tanaw ko ang bungad ng eskinita. Habang nakatitig ako doon, may nakita akong figurang mabagal na papasok. Dahil nga sa dilim ay hindi ko agad maaninag ang figura. Akala ko'y matandang kuba lang pero gumapang ang lamig sa katawan ko nang luminaw ang anyo nito. Dahil isa yung katawan na walang ulo. Mabagal itong naglalakad papasok ng eskinita, diretso sa direksyon ko. At bago pa ako tuluyang manigas sa takot, nagmadali akong pumasok sa bahay at dumiretso sa kwarto. Mula sa bintana ay nakita kong dadaan ng pugot na katawan. Pero bigla itong huminto at humarap sa bintana at bigla siyang kumatok. Nana! Huminahon ka, iho, ha? Wala na, umalis na. Kaya huminahon ka na. Pasensya ka na at nabulabog ka tuloy, Dodong. Ba't po ganun, tata? Ba't nandito yung sa eskinita? Kumatok pa po sa bintana eh. Kapitbahay namin yon. At kung nabubuhay pa siya, ugali niyang kumatok sa bintana namin para makipaghuntahan saglit. At tuwing dadaan siya dito noon, kumakatok muna at bumabate. Nakagawin niya yon, kaya ngayon, kahit wala na yung kaluluwa niya, ginagawa pa rin ng katawan niya yung nakasanayan. Bakit hindi niyo na lang po siya ilibing? Dahil inaalagaan pa siya ng anak niya. Ano? Oo, bata. Tama yung narinig mo. Kahit pugot na siya, kahit wala ng kaluluwa at para na siyang patay, umuuwi pa rin siya sa bahay nila. Sinasamahan pa rin niya yung anak niya. Kaya yung mga tao dito, nasanay na lang kapag nakikita siyang naglalakad. Nung una nga ay nawindang ako sa mga pugot na naglalakad, lalo na sa kumatok pa sa bintana ko. Pero matapos ang takot, awa naman ang naramdaman ko. Wala na silang kaluluwa pero patuloy pa rin ang mga katawan nila sa nakasanayang buhay na para bang nakakapit sa alaala ang mga mahal nila. At muli ko ngang naisip si Lisa. Hindi ko kakayanin kung gano'n na rin ang sinapit ng kapatid ko. O ano? Kamusta ka dito, Dodong? Tata, hindi ko na po alam eh. Napakahirap ng kalagayan mo. Yung naghihintay at naghahanap ka pero wala ka siguruhan. Yan yung isa sa pinakamahirap. Wala kang kontrol sa nangyayari kaya pakiramdam mo, wala kang magawa. Bawat araw na lumilipas, tata, parang nauupos din po yung pag-asa ko eh. Sana may magawa pa ako para sa kapatid ko. Huwag kang mag-alala. Lahat na may tutulong namin sa'yo, ibubuhos naman namin eh. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin nalilinawan ang kalagayan ng kapatid mo. Bukas, pupunta tayo sa sinasabing pinaglulunggaan ng mamumugot. Bo, meron pong ganun? At alam yun kung nasaan po yun? Sabi lang ng mga tao na doon siya nagtatago. Eh di malalaman natin. Kaya ihanda mo na mabuti yung sarili mo, ha? Nabagabag talaga ako sa sinabi ni Tata Edong.
Hindi ko kasi alam kung handa akong makaharap ang mamumugot sakaling naroon nga siya. Pero para kay Lisa, wala nang atrasan. Handa man ako o hindi ay buo na ang loob ko. Sasagupain ko ang mamumugot kung yun ang kailangan para maiuwi ang kapatid ko. Kinaumagahan, maaga kaming umalis ni Tata Edong at Nana Anday. Bitbit nga ang mga itak namin. Dinala nila ako sa isang kuweba at kahit nasa labas pa lang kami, umaalingasaw na ang pamilyar at nakakasulasok na amoy. Tata, dyan po ba yun? Oo. Ano ngayon ang gusto mong gawin dito? Papasok po ako, Tata. Pero posibleng nandyan ang mamumugot. Oo, Nana. Pero wala na ako ibang magagawa eh. Kung desidido ka, halika na. Anday, may iwan ka na lang muna dyan sa labas, ha? O sige, at kung ano't ano man isesenyasan ko kayo. Sige po. Tara, Tata. Napakakitid at matarik pababa ng daanan sa kuweba. Pagliko namin sa isang kanto, tumambad ang mga nakasabit na bungo ng tao. Ang ilan ay may natitira pang laman. At nang umabante nga kami, nakita namin ang mga luma at kinakalawang na kariton. At sa ilan sa mga yon, may mga taong nakahandusay. Teka. Tata, meron pang buhay dito. Pati ito. May pulso pa oh. Oo nga, buhay pa yung mga yan. Mukhang iniimbak at nire-reserva lang sila. Ang hindi ko alam kung para saan. Gusto mo pa bang malaman kung para saan? Siyempre, Tatang. Pero baka may iba pang kariton dito na may katawan eh. Saan pa kaya dito? Hindi ba't maghahanap ka pa naman at hanapin mo yung kapatid mo? Pwede ka namang dito muna. Po? Huwag niyo naman ako iwan dito, Tata. Huwag ka maglala. Hindi ka naman nag-iisa dito eh. Tata? Ano pong ibig niyo sabihin? Mukhang nandito yung mamumugot. Pero saan nagagaling yun? Tata, mag-alerto ka. Tata, bakit? Hindi ka na makakalabas dito, Dodong! Paglingon ko nga kay Tata Edong ay bigla niya akong hinataw ng itak. Mabuti na lang at nakailag ako. Hinabol niya pa ako kaya napilitan akong gumante at binigwasan siya hanggang bumaliktad. Pero paglingon ko sa kabilang bahagi ng kuweba, natanaw ko ang isang nakatalukbong na figurang papalapit habang hila ang kariton. May hawak siyang bungo sa kanan at bolo sa kaliwa. Huminto siya nang halos magkaharap na kami. Nanginginig ako sa takot pero pinilit kong tibayan ang loob ko. Hayop ka! Napakarami mo ng pinirwisyo! Babawiin ko yung kapatid ko! Kaluluwa na isang matapang! Gusto ko yan! Halika dito! Takot na takot ako sa presensya ng mamumugot lalo na nang marinig ko ang boses niya. Parang tiyak na kamatayan ang naghihintay sa akin. Pero sumugod pa rin ako at hinataw siya ng itak. Bigla naman siyang naglaho at sa isang iglap, nasa likuran ko na. Mamamatay! Ano to? Sino na dyan? Lumayo ka na, Dodong! Layo! Dito, sumunod ka sa akin! Mirna! Gamitin mo yung utak mo! At kung buhay ka pa, mas mahahanap mo yung kapatid mo! Kaya bilisan mo, tara na! Sige na! Ako na bahala dito! Ito pang pana para sa'yo! Mga buwisit kayo! Hindi kayo basta makakatakas dito! Manahimik ka, patanda ka! Dodong, halika na! Bilisan mo na! Oo! Tara! Kahit gulong-gulo ko sa pagdating ni Mirna ay pinili ko sumama sa kanila. Naiwan ng mamumugot na may nakatarak na palaso sa dibdib. Pero paglabas namin ng kuweba, nasa harap na naman namin siya, nakaamba ang bolo. Umiwas kami pero muli siyang sumulpot sa daraanan namin at winasiwas ang sandata niya. Tinulak ko si Mirna para hindi siya tamaan, pero leeg ko ang nahagip. Parang biglang naputol ang hangin ko at hinalukay ang buong loob ng katawan ko. Uy! Uy, Dodong, gumising ka! Ilo! Ilo, tulungan mo kami dito!
Hindi siya natuluyan! Hoy, Aswang! Layo mo siya! Ano nangyari? Hindi ako makagalaw. Dumating nga ang iba pang kasama ni Mirna at pinaulan na nila ng pana ang mamumugot. Hindi ko na nakita ang sumunod na nangyari dahil tuluyan na akong nawala ng ulirat. Nasaan ako? Ano to? Oh, gising na pala yung siraulo eh. Anong ginagawa niyo sa akin? Ay, Ano ba? Huwag kang malikot. Ginagamot ka na nga eh. kung pwede lang pare, kumalma ka nga. Huwag mo nga kami pahirapan. Abay, napakagulo mo pero napakatapang mo rin. Ano ka ba? Wala rin kung papalag ako sa kanila. Mukhang matindi din yung sugat ko dito eh. Matindi talaga. Halos maputol na nga yung ulo mo. Oh. Pero ikaw lang yung kakilala ko na nakailig sa bolo ng mamumugot na yun ah. Teka nga, ano ba talagang nangyari? Yung dalawang matanda, si Tata Edong tsaka si Nana Anday. Sira ulo pala yung dalawang yun. Akala ko tutulungan ako tapos bigla akong iitakin. Ano yun? Ay, nako. May nabiktima na naman yung dalawang yon. Hindi ka naman talaga nila papatayin eh. Bala ka nilang maparilisa. Tapos iiwan ka na lang doon sa anak nila. Ano? Anak? Anak nila yung mamumugot? Pero ba't sila nagkaroon ng anak na halimaw? Tao ba yun? Ay, isang paliwanagan na lang ha. Total, baka mamatay na tayong lahat eh. Anak talaga nila yung mamumugot. Nakipagkasundo sila sa isang alagad ng dilim. Siguro sa isang demonyo. Gusto nilang magkaanak kaya nag-alay sila ng mga ulo ng tao. Kaya yan, yung ibinigay na anak sa kanila, isang kurarit. Narinig ko nga dati yung kuraret na yan. Totoo pala yun? Oo. At ganun yung mamumugot. Kuraret. Isang uri ng aswang o engkanto. O engkantong aswang. Basta may dugong engkanto siya. Kaya kaluluwan ng tao yung kinakain nun. Demonyo pala yung mga gurang na yun. Teka, bakit niya naman ako dinukot? Nagkaabanatan pa tuloy tayo. Walang malinaw na kahinaan yung mga kurarit. Pero napansin namin na takot siya sa dugo. Sa dugo ng mga taong hindi natatakot sa kanya. At nung minsan nakainkwentro namin siya, nasugatan yung kasama namin. Tumalsik sa mamumugot yung dugo niya. Tapos parang nalapnos o nalason siya eh. Ginamitan ko rin siya ng itak na may dugo nung kasama namin. At umepekto yun. Kaya tumipon kami ng mga taong galit na galit sa kanya. Literal na dugo ng mga taong humahabol sa mamumugot ang ginagamit namin panlaban. Baliw kayo. Sabi niyo kasi iaalay niyo ako eh. Oh, totoo rin naman yun eh. Ipapain ka namin dun para mapatay namin siya. Pero ang husay mo ah. Mas maganda kung isama ka na lang siguro namin. Oo, mas mapapakinabangan ka kung buhay ka. Ewan ko sa inyo. Ibang klase kayo pero pwede na rin. Ano ba? Huwag kang malikot. At saka huwag kang pakampante ah. Hindi ko alam kung anong epekto ng sugat na yan eh. Galing kasi yan doon sa bolo ng mamumugot na yun. Eh kung sakali, ngayon lang naman natin malalaman. May punto naman ng kutob nila. Kahit na isara ang sugat ko, kakaiba ang kirot, parang umaabot hanggang utak. At maya-maya pa, nakakakita ako ng mga taong nakaitim na balabal. Kamukha ng suot ng mamumugot na yon. Hindi ako makatulog at pakiramdam ko laging may matalim na bagay na nakaamba sa leeg o bato ko. Sa totoo lang, hindi maganda ang lagay mo. Sa basa ko sa'yo, hindi lang katawan mo yung nasugatan kundi pati mismo ng kaluluwa mo. Hindi man niya tuluyan nakukuha, pero para nahawakan niya ito. Unti-unti niya rin maaagaw sa'yo kahit hindi ka niya malapitan. Po, mamamatay rin po ako. Hindi naman po pwede yun. Hindi na natin paaabutin doon. Dahil mamayang gabi walang buwan. Mas mahina siya kapag ganun. Kaya doon natin siya susugurin. Ano, handa ka na ba, Dodong? Sasama ka? Oo naman no, kahit pinahirapan niyo pa ako dati. Mas ikaw nga yung pahirap sa amin eh.
Ano man yung nangyari sa atin lahat dati, kalimutan na natin yon. Hindi natin kailangan maging magkaibigan. Pero iisa yung layunin natin. Mamayang gabi, tatapusin natin to. Kaya magsihanda kayong lahat. Naghanda nga kami ng pana, itak, kutsilyo at asin, pati na rin ang bawang at iba't iba pang panlaban sa aswang. Mahina man ang bisa ng mga yon. Umaasa kaming makakatulong sa aming planong hindi maaaring pumalpak. Pagsapit nga ng gabi, nagtago ang lahat sa mga madalas daanan ng mamumugot habang mag-isa akong naglakad bilang pain. Hindi nga nagtagal, narinig ko ang iyak ng mga kaluluwa at ingit ng lumang kariton. Sa kabila ng panghihina ko dahil sa sugat, nagpatuloy ako. Maya-maya pa ay lumitaw ang mamumugot. May dalang malaking bolo at walang hawak na bungo. Huminto siya at iniangat ang talukbong. Inilantad ang mapupulan niyang mata, ang malaabo niyang balat at nakakapangilabot ng ngiti. Ano? Kailan sila atake? Ako yung kaharap mo dito ngayon. Maganda nga ang plano nyo. Pero dapat gumana yan. Wala akong ibang plano kundi pulbusin ka. Dudukutin ko yung mga mata mo. Nakakabuhisit niya yung itsura mo. Ang sabihin mo, natatakot ka. Huwag mo itanggi. Humahalimuyak ang takot mo. At mas lalo ako nagugutom. Yung sugat mo, hindi ba masakit yan? Nung binanggit niya, para biglang sumakit nadali na yata ako. Hindi ako pwede magtagal dito. Huwag mo na tiisin. Masakit yan, hindi ba? Hindi ka nga makatayo na tuwid eh. Aray! Napakasakit! Parang lahat na sinasabi niya, nangyayari talaga! Sigurado ako na lalamig na yung katawan mo. At dahil patuloy na tatagis ang dugo dyan, mamamanid ka rin. Ang labing, ang daming dugo. Hindi, kailangan ko lumaban. Kung hindi ako gagalaw dito, mamamatay ako kung hindi man lang siya naawakan. Bahala na. Anong? Paano ka nakatayo? Paano ka nakatayo? Talaga ibang klase itong isang to. Talaga matapang siya. Ha? Teka. Ano to? Paano to? Bakit tumatalab to sa akin? Hindi! Naapektuhan siya! Dodong, atakihin mo! Huwag mo nang tigilan yan! Mga kasama, ituloy niyo lang yung pagpapana! Sige lang! Yung iba, bumayos sa kabila, bilisan nyo! Dalihan nyo! Nadali rin kita! Humada ka ngayon! Hindi pwede! Bakit nila ako nasasaktan? Kailangan ko lumayo dito! Ano? Tatakas ka! Hindi pwede! Pero hindi lang ganun kadali yun! Mirna! Hala, si Mirna nadali sa leg! Nalidiskaril na sila! Ang kaninang tapang, nagiging desperasyon at pagkamiserable! Halika kayo dito mga kawawang tao! Nung una ay nakakatabla kami dahil tumalabang mga palaso. Pati na rin ang sandatang ibinabad sa benditadong tubig na may patak ng dugo ko. Pero nang masugatan si Mirna, nasira ang plano. Nagwala si Ilo at sumugod ang iba. At meron pang ang ibang napugutan. Habang napapalitan ng takot at pag-aalala ang tapang namin, humina rin ang bisa ng mga atake. Bumagsak si Ilo at Bingo, pero hindi ako pwedeng sumuko. Oh, ano? Nasaan yung tapang nyo lahat? Napakalakas na loob nyo kanina. Ngayon mukha kayo pasangsisiw. Lalamunin ko yung mga kaluluwa nyo. Hindi mo pwedeng gawin lahat ang gusto mo, demonyo! Yung kapatid ko! Para sa kapatid ko! Kailangan ko pa rin mag-ingat sa isang yan. Wala nang pumapana dahil bagsak na sina Bingo, sina Mirna at Ilo. Patuloy ding dumudugo ang sugat ko sa leeg. Nanghihina na ang mga binti at kamay ko at hirap na akong humawak ng itak.
Pero umabante pa rin ako. At sa bawat hataw ko, parang hangin lang ang tinatamaan habang patuloy na tumatawa ang mamumugot. Huwag kang tumawa, ayop ka! Ang mga walang kwenta niyong buhay. Ngayon pinaglalaro ako na lang sa kamay ko. Napakadaling paglaruan ng tao dahil sa mga emosyon. Teka, ano gagawin mo? Kung ito kariton mo kaya iwasakin ko! Hindi! Layuan mo yan! Layuan mo! Hindi maaari ito! Pwesi ka! Dodong! Dodong, malaki yung inihina na! Samantalahin mo yan! Hayop ka! Halika dito! Halika dito! Paano ka? Nakaisa rin ako! Ngayon, yung ulo mo na may kukulam! Nang mawasa ko nga ang karitong pinaglalagyan ng mga kaluluwa, nang hina ng husto ang mamumugot at naging desperado. Siya mismo ang sumugod pero wala na sa forma ang atake niya. Naitara ko ang itak sa dibdib niya at nang mapaluhod siya, leeg naman ang pinunteriya ko. Napugutan ko siya at bago pa bumagsak ang ulo sa lupa, mabilis itong nagliyab hanggang tuluyang maging abo. May pulseras na may disenyong buwan. Ikaw yan, di ba? Dodong, siya ba yun yung kapatid mo? Oo, siya nga yun. Pero Mirna, tignan mo. Dodong, ikaw na yung tumingin at umalam. Pero buhay man siya o kung nahuli man tayo, ang mahalaga hindi mo sinukuan yung kapatid mo. At alam niya yun, matapang yung kuya niya para sa kanya. Kaya sige na, ilabas na natin siya dito. Masaklap ang sinapit ni Nana Anday at Tata Edong sa kamay ng galit ng mga taga-baryo. At sa tabing dagat, sinunog ang dalawang matanda. Winasak din ang bahay nila at sinunog ang lahat ng gamit. Kabilang ang mga kagamitan sa pagsamba sa isang kampo ng dilim. At ako naman, hinatid ni Mirna sakay ng bangka. Kasama ko na si Lisa. Payapa ng dagat, no? Masyadong payapa. Nakakalungkot din kapag ganito kakalmado yung dagat, no? Para kasing walang kagalaw-galaw yung buhay eh. Pero ganun talaga. Minsan hahanapin mo talaga yung alon. Minsan naman kapag sobrang kalmado, lungkot naman yung binibigay sa'yo. Oo nga. Ikaw, Mirna, anong gagawin mo pagkatapos nito? Wala. Pagpapatuloy ko lang yung buhay ko. Mangingisda kasi ako eh. E di, papalaot ulit ako. Mangingisda ka pala? Kaya pala ang lansa mo eh. Ano? May sinasabi ka na naman ba dyan? Wala. Ito naman? Hindi, sinabi mo eh. Ano, itatanggi mo ngayon? Sabi mo, malansa ako, di ba? Oh, narinig mo naman pala eh. Ba't mo pa itatanong? Ganon. Malansa pala ah. Gusto mo halikan kita dyan para malaman mo kung sino yung malansa? Kaya alam mo, gusto mo lang talaga makahalik eh. Nagagalit-galitan ka pa. Alam mo, kapal mo talaga. Ang bait-bait ko na nga kanina, inaasar mo pa ako. Ingod-gud kaya kita dito ha, ano? Ay, ano ba yan? Napakaingay nyo naman. Bakit ba kayo nagsisigawan dyan? Magkasama ba kayo? May pinagmanahan tong kapatid mo, no? Oh, nakangiti ka na naman. Lisa, tulog ko na ulit para hindi na mahiya to si Ate Mirna. Alam mo, Lisa, itong kuya mo, tatapon ko na talaga to sa dagat eh. Ay, naku, magliligawan na nga lang kayo, nagpapakipot pa kayo. Bahala nga kayong dalawa dyan. Halos mawala sa akin si Lisa, pero nagawan siya ng paraan ni Among Bingo at tuluyan siyang nakaligtas. Nakauwi kaming magkapatid at paminsan-minsan ay dumadalaw kami sa Pulong Diablo dahil nga gusto kong makita si Mirna. May mga pagkakataong ding siya naman ang pumupunta sa amin. Ilang buwan din kaming nagligawan ni Mirna at pagkatapos ng 5 taon bilang magkasintahan, nagpakasal kami at kalaunan ay nabiyayaan ng 2 anak.
Masalimuot at nakakapangilabot man ang pinagdaanan namin. Sa huli ay hindi kami pinabayaan ng langit. Kaya naman lubos ako nagpapasalamat. Dito ko na po tinatapos ang aking kwento. Maraming salamat sa pagkakataong maibahagi ito. Pagpalain nawa lahat ng nakikinig. Yan. Ayun. Grabe, tapang ni Dodong, ano? Ang tapang ni Dodong. Parang hinanginan si Dodong sa utak. Kasama nung nung Si Dodong, o ikaw. Oo. grabe yun. Tsaka si, si Mirna, no? Oo, tapang ni Mirna. Parang si, no? Yung sikat sa TikTok. si Aling Mirna. Yung may asawang robot. Uncle Robot. Anyways, kayang gaw, yun nga pala, bago kami, umalis, yung mga side channel natin, ere na. Ito pala yung schedule, post ulit namin. Oo, screenshot nyo ulit para save alam nyo na yung schedule natin. And kayang gaw, ano masasabi nyo sa kwento natin ngayon? Comment din kayo. Tapos i-like. Tapos especially sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe naman kayo dahil 35% pa hindi nakasubscribe. And kita nyo naman, mano-mano talaga namin ina-acting yung bawat word dito sa kwento natin. Kaya please subscribe po kayo. Huwag nyo kalimutan na mag-subscribe pa ulit-ulit. Oo, ulit-ulit. At saka yung schedule, wag nyo rin kalimutan i-save para wala kayong ma-miss na episodes. Ayun. Kaya nga, next time ulit ha. Maraming salamat. Thank you.